ka rin, sir. Yes po. May mga kunting katanungan na po kami, ano. Kamusta naman po? Ano po ba sa palagay nyo? Naging satisfied po ba kayo sa pamumuno ni Bongbong Marcos ngayon? Hindi ko maramdaman, sir. Kasi, sir, lagi lang siya sa ibang bansa. Ang naramdaman ko yung mahal ang bilihin Ah, at saka yung paghigpit. Para dumami ang magnanakaw, mga ripis, mga holdapper. Hindi, nagsabi lang akong totoo. opo, opo. Ngayon ma'am, kamusta naman po yung pamumuno po dati ni former President Rodrigo Duterte? Okay naman, ang mga adik takot sa kanya. Dahil sa tuka. Dahil sa tukha. Oo, totoo yun. Oo. Dahil kababayan ko yun eh. Oo. Kababayan si Duterte. Nabawa ko eh. Kababayan niyo. Oh, sa mga presyo ng bilihin, ano yung ano mo medyo Yung mahal ang bilihin. Sabi, bababa ang bilihin, bigas 20. oh, Eh bakit ngayon, umabot na ng 70? 70. Okay, ikaw sir, may tanong ka? Okay. Go ahead. Bali po sa ngayon, ano yung ano niyo po, ano yung panawagan niyo kay Bongbong Marcos? Sana, yung pangako niya, tupad. Para ang mahirap naman, matutuwa. Eh, lalo na ngayon nakikita ng mga vendors, Hmm. paano na makahanap buhay? Di dadami ang krimen. Dahil hindi na makahanap buhay, mag-load na lang. Magnakaw. Totoo naman, di ba? Huwag nila higpitan ang vendor. Dahil marangal naman. Di ba? Ano pa ba yung ano pa po yung inyo pong nung panahon po pala ni former President Rodrigo Duterte? Kung ikukumpara natin ang mga bilihin noon sa mga bilihin ngayon, anong mas mahal? Mas mahal ngayon. Noon kasi mababa. Panahon ni Panahon ni Duterte. Tumaas ngayon eh. Grabe, ang taas. Lalo na baboy, 300 na. sibuyas. Ay, sibuyas, mura sa Divisoria. Dahil na nakaraan, 700. Ay, oo, tumaas nga. Pati kamatis. Sana ibaba naman. So, anong panawagan mo sa ating presidente para matugunan ang mataas na presyo ng ating bilihin? Sana mawa naman si Bongbong Marcos. Sikipin natin. Para ang mahirap, matulungan. Nay, isa ka rin po ba sa mga bumoto kay President Ay, Marcos? oo, isa ako. Bakit? Maganda patakaran ng tatay niya. Noong unang panahon. Noong panahon. O nga pala, Tapos, nung panahon pala ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, ano yung mayroon nun? nagtrabaho ako noon sa garden. Baba ng sweldo. Pero Pero, mababa rin ang bilihin. Kasi ang bigas noon, ang 1 kilo, 3 piso lang. kung ipagkukumpara natin ang pamumuno ni Marcos Sr. sa kay Marcos Jr. ngayon, ano yung pagkakaiba? Ang laki ng pagkaiba. Mas maganda yung tatay. Si Marcos na senior. Kaysa ngayon. Ngayon, ang daming mahihirap na walang hanap buhay. Sana yun ang tulong niya. Bigyan niya mga trabaho ang walang trabaho. Isa rin ba sa dahilan kung bakit yung binoto si Bongbong Marcos na dahil sa kanyang ama? Tatay niya. Totoo yan. Ay, ibig sabihin dati pa Marcos loyalist talaga kayo. Marcos talaga. Ano yung mga naging basihan nyo kung bakit binoto nyo si Bongbong Marcos? Ano yung mga ini-expect nyo? Kasi nangako naman siya na baka daw magaya daw siya sa tatay niya. Hindi binoto namin lahat ng matanda, Marcos. I agree. Totoo yan. Kaya, yun. Ngayon nung Bilang isang Marcos loyalist, parang kumbaga ano yung nararamdaman mo na hindi niya napantayan ang pamumuno ng kanyang ama? hindi niya napatayan dahil lalong tumataas ngayon ang bilihin.
Hindi gaya noon na mababa ang bilihin. Dahil nabutan ko yon 20 pesos ang kilo ng baboy, manok 15 pesos. Kapasay na ako nakatira noon. Eh ngayon, magkaroon ng bigas. Isang kilo, 60, 70. Pero man, laki ng laki ng buwan. Ngayong sa mga susunod na taon, Nay, malapit na naman po ang botohan. Ngayon may mga tatakbo na naman mga panibagong mga tatakbong presidente. Kung sasakaling tatakbo si Inday Sara at presidente natin, anong masasabi mo dun? Depende kung ilan silang tatakbo ng presidente, mamimili. Pero kung sakasakaling si Vice President Sara Duterte, ayan po siya yung sinabi kanina, ay agree ka sa pamumuno ni Oo, okay. PRRD. Ngayon kung tumakbo si Inday Sara Duterte, iboboto niyo po ba? Ibuboto ko kasi nakita ko si Duterte, ay si Sara Duterte, matapang. Parang lalaki, nakita ko siya sa TV, sinuntok niya yung tauhan yung pulis. Oh. Akala ko nga lalaki yung pala si Sara. Matapang si Sara. So ibig sabihin gusto niyo ng mga ganong presidente. Gusto kong mga ganon, yung tinatakutan. Bakal na kamay, Nay, no? Oo. Tatak Duterte Si talaga dapat. Marcos Jr. ba may bakal na kamay? Marcos Jr. Sa palagay Si Marcos Jr. maunawain siya, mabait naman. Kaso lang, hindi pa niya maano yung bilihin, hindi niya natupad yung pangako. Kumbaga, hindi sapat yung pamumuno niya para Hindi pa, hindi. masatisfy kayong mga vendors. Yan, nahihigpit niya eh. Ang hirap-hirap ng buhay ngayon. Okay, naghirap masyado. Oo, grabe. Kaya, Nung panahon ni Duterte, ano ho yung inyong hanap buhay nun? ayun, nagtitinda rin. Pero Tinda mas, sa palagay nyo, mas okay noon. Mas okay ang survivor noon. Or kumpara natin sa ngayon. ako. Mas maganda-ganda noon kaysa ngayon. Ako nagsabi lang ng totoo. So, ganun pa man, idadagdag mo na panawagan sa ating PBBM? Sana, ito pa rin niya, pangako niya sa mga mahirap, tulungan niya. Maraming walang trabaho, tulungan niya, bigyan niya ng trabaho. Ano bang pinangako ni PBBM sa mga mahihirap? Yan, bibigyan niya ng trabaho, Pero mga walang trabaho. natupad ba? Hindi. Hindi. Bakit? Ay, busy siya sa punta ibang bansa. Ay ganon. So, pag pumunta na ng ibang bansa, may dala ba siyang trabaho? Wala. Ano nangyari? Ito, na laging naghihirap ang mga tao, At mga vendor sa hanap buhay, kita, hindi kaya dahil walang katiyakan, walang ay kapatid, ano ang nangyayari sa mga kababayan natin pag walang trabaho? ay magnanakaw, tapos mang-hold up, mang-re-rip, yun na. Kasama na yung lahat. Dahil dyan, di ba nagugutom yung mga kababayan natin? Oo, totoo yan. Pag nagugutom ang isang tao, ano Magnakaw. nangyayari? Ganun ba? Magnanakaw, mag-hold up, ganun. So, salamat na sa Salamat din. Opo, thank you. Maraming salamat sa Interviewin mo ako, Ben. Sir, kasi pag